Si Doktora Isla Villeda ay bihasa sa pagtatahi ng mga sugat at pagliligtas ng buhay. Ngunit ang sarili niyang puso ay dahan-dahang namamatay sa bawat pagkawala ng kanyang dinadala. Sa gitna ng kanyang pighati, isang mas masakit na katotohanan ang lulumpo sa kanya, ang pagtataksil ng asawang si Dante. 2 beses lang, Isla. Katawan lang yon, pero ikaw ang mahal ko. Para kay Isla, ang bawat sandali ng pagtataksil ay katumbas ng bawat luhang iniyak niya para sa mga anak na hindi niya nayakap. Sa mundong puno ng puti at dugo, kakayanin pa ba niyang gamutin ang isang relasyon tadtad na ng lamat? O mas pipiliin niyang iligtas ang sarili bago siya tuluyang maubos? Ang guho sa silid operasyon. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin sa operating room ang nagsisilbing mundo ni Doktora Isla Villeda sa loob ng 10 taon. Bilang isa sa pinakamagaling na surgeon sa bansa, sanay siya sa pressure. Pero ngayong gabi, habang nakatitig sa monitor, tila huminto ang sarili niyang mundo. Paglabas niya ng ospital, pagod na pagod siya. Hindi lang dahil sa sunod-sunod na operasyon, kundi dahil sa bigat na dala ng kanyang sinapupunan. Pangatlong pagkakataon na ito, ang pangatlong beses na nawalan siya ng pagkakataong maging ina. Pag-uwi niya sa kanilang mansyon, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ngunit, ang katahimikan yon ay mabilis na nabasag ng isang pag-amin na mas matalim pa sa scalpel na hawak niya kanina. I love you, Isla. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Please forgive me. Bungad ni Dante, ang kanyang asawang CEO na nakaluhod sa harap niya. Napakunot no si Isla. Anong sinasabi mo? 2 beses lang, Isla. 2 beses lang nangyari yon at walang ibig sabihin ang lahat ng yon. Ikaw lang ang mahal ko, Isla. Ikaw lang. Nangangatog ang boses ni Dante. Tila nabingi si Isla. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking sandigan niya sa tuwing nakukunan siya ay umaming may ibang kinalantare. Walang ibig sabihin? Ang boses ni Isla ay gumaralgal. At anong gusto mong palabasin? Na wala ring ibig sabihin ang sakit na dinulot mo sa akin? Na habang nagluluksa ako sa anak nating nawala, nagpapakasarap ka sa iba? Isla, lito lang ako noon. Lito? At anong gusto mong iparating sa akin, ha? Natapat pa rin yung puso mo sa akin at katawan mo lang ang hindi? I hate you, Dante. I hate you so much. Sigaw ni Isla na abot hanggang labas ng kanilang silid. Sa bawat salitang binitawan ni Dante, tila hinihiwa ang puso ni Isla. Paano nagawa ng asawa niya na maghanap ng init sa iba habang siya ay nanlalamig sa gitna ng depresyon? Dito nagsimula ang gabi na nawasak sa imahe ng perpektong pamilya na binuo nila sa loob ng 7 taon. Ang bawat kataga ni Dante ay parang bombang sumasabog sa pandinig ni Isla. Hindi niya magawang tingnan ang asawa. Ang mukhang dati ay tanging kanlungan niya sa tuwing pagod siya sa ospital ay mukha na ngayon ng isang taong hindi niya nakilala. 2 beses, Dante? Binibilang mo ba? Halos mapatid ang ugat sa leeg ni Isla habang pilit na pinipigilan ang hikbi. Akala mo ba mababawasan ang dumi dahil kakaunti lang? Akala mo ba dahil katawan lang ay hindi ako mamatay sa sakit? Lumapit si Dante, tangkang hahawakan ang kanyang kamay, pero mabilis na napaatras si Isla na parang napaso. Isla, please, pakinggan mo ako. Nawala ako sa sarili ko. Noong nakunan ka sa pangalawang pagkakataon, hindi mo na ako kinausap. Gabi-gabi kang nakatalikod sa akin. Gabi-gabi kang umiiyak. Pero ayaw mong magpaaliw. Tao lang ako, Isla. Naghahanap din ako ng karamay. Natawa ng mapait si Isla. Isang tawang puno ng sarkasmo at pait. Karamay? Kaya sa kama ng ibang babae ka naghanap ng karamay? Habang ako, nililinis ko ang sarili kong dugo sa banyo? Habang ako, tinatanong ang Diyos kung anong mali sa akin. Bakit hindi ko kayang panatilihin ang buhay sa loob ko?
Habang ako, namating ang pagkatao dahil sa bawat "I'm sorry, Doc, the heartbeat is gone" na naririnig ko mula sa sarili kong mga kasamahan sa propesyon. Padabog na kinuha ni Isla ang isang mamahaling vase sa ibabaw ng side table at buong lakas na ibinalibag ito sa paanan ni Dante. Ang pagkabasag ng kristal ay tila simbolo ng 7 taon nilang pagsasama. "Isla, tama na!" Sigaw ni Dante, bakas na rin ang frustration. "Hindi pa ako tapos!" Singhal ni Isla. "Ako ang doktor, Dante. Ako ang nagliligtas ng buhay ng ibang tao araw-araw. Pero ang sarili kong anak, hindi ko mailigtas. At ang asawa ko na dapat ay siyang huling taong sasaksak sa akin, siya pa ang bumaon ng kutsilyo sa likod ko." Napaupo si Isla sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Ang kanyang unipormeng pang-ospital ay gusot-gusot na, kasing gulo ng kanyang isipan. "Sino siya?" Mahinang tanong ni Isla, pero may talim. "Hindi siya importante, Isla. Isang gabi lang yun sa bar at isang beses na sinundan niya ako sa opisina. Wala lang yun." "Lahat ng wala lang para sa inyong mga lalaki ay lahat-lahat para sa aming mga asawa," putol ni Isla. Tumingala siya at tumitig ng diretso sa mga mata ni Dante. Walang bakas ng pag-ibig sa mga matang yon, kundi purong galit at pagkamuhi. "Simula sa gabing ito, Dante, huwag mo na akong tatawaging asawa. Patay na ang anak natin at ngayong gabi, pinatay mo na rin ang relasyong ito." Tumayo si Isla at kinuha ang kanyang bag. Hindi siya magpapatalo sa luhang ito. Siya si Doktora Isla Villeda. Kung kaya niya mag-opera ng pusong may bara, kaya rin niyang putulin ang ugnayan sa taong unti-unting pumapatay sa kanya. "Saan ka pupunta?" "Gabi na, Isla!" Habon ni Dante habang pababa si Isla ng hagdan. "Kahit saan, Dante. Kahit saan na wala ang amoy ng pangtataksil mo." Ang ulan ay tila nakikiramay sa bawat patak ng luha ni Isla habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan palayo sa kanilang mansyon. Walang tiyak na direksyon. Walang planong pupuntahan. Ang tanging alam niya lang ay kailangan niyang lumayo sa lalaking nangako ng habang buhay pero nagbigay ng 2 beses na pagtataksil. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng highway. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamute ang kanyang mga knuckles. Sa kanyang isip, naguunahan ang mga eksena. Ang puting silid ng ospital kung saan sinabi sa kanyang wala ng tibok ang puso ng kanyang sanggol. At ang mukha ni Dante habang humihingi ng tawad. "Bakit, Lord?" Bulong niya sa dilim. Buhay ng iba na ibabalik ko. Pero ang sarili kong pangarap, bakit laging binabawi sa akin? Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang cellphone. Pinatay niya ito. Ayaw niyang marinig ang boses ni Dante. Ayaw niyang makita ang mga text nito na punong-puno ng kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, si Doktora Isla Villeda naman ang kailangan operahan. Ang sarili niyang wasak na kaluluwa. Nagmamaneho siya patungo sa isang lumang bahay bakasyunan sa isang liblib na bayan sa Batangas. Ang tanging pag-aari na hindi alam ni Dante. Ito ang kanyang sanctuary. Ang lugar kung saan siya nagtatago sa tuwing bumibigay ang kanyang katawan sa pagod. Pagdating doon, ang amoy ng tuyong dahon at alat ng dagat ang sumalubong sa kanya. Pero hindi pa man siya makakapasok sa loob, isang anino ang gumalaw malapit sa kanyang gate. "Sino yan?" Matapang na tanong ni Isla kahit nang inginig ang kanyang tuhod. Bilang isang doktor, sanay siya sa emergency. Pero iba ang kaba ng isang babaeng nag-iisa sa gitna ng gabi. Isang lalaki ang lumitaw mula sa dilim. Sugatan ito, may dugo sa kanyang puting polo at tila hirap huminga.
Tulong. Please. Paos na pakiusap ng lalaki bago ito tuluyang bumagsak sa paanan ni Isla. Dito nanalaytay ang pagiging doktor ni Isla. Nakalimutan niya sandali ang kanyang sariling sakit. Mabilis siyang lumuhod at tiningnan ang pulso ng lalaki. Weak but steady. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang sasakyan, nakita niya ang mukha nito. Isang lalaking mukhang hindi taga roon. May aura ng kapangyarihan, pero ngayon ay tila isang ibong may bali ang pakpak. Kahit sa pagtakas ko, kamatayan pa rin ang sumalubong sa akin. Pait ng naisip ni Isla. Binuhat niya ang lalaki sa abot ng kanyang makakaya at pinasok sa loob ng bahay. Habang nililinis niya ang sugat nito, hindi niya mapigilang mapansin ang isang tattoo sa braso ng lalaki. Isang simbolo na pamilyar sa kanya. Ang simbolo ng kumpanyang mahigpit na karibal ng kumpanya ni Dante. Isang bagong karakter, isang bagong komplikasyon. Sino ang lalaking ito? At bakit siya sugatan sa tapat mismo ng kanyang pinagdataguan bahay? Habang tinititigan ni Isla ang estranghero, isang tawag ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi mula kay Dante, kundi ang tawag ng tadhana. Marahil, ang pagligtas sa lalaking ito ang magiging daan para maligtas din niya ang kanyang sarili mula sa pagkalugmok. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala, mabilis na kumilos ang mga kamay ni Isla. Ang kanyang medical kit na lagi niyang dala sa sasakyan ang naging sandata niya laban sa kamatayan. Ang lalaking estranghero ay may malalim na sugat sa tagiliran. Hindi ito galing sa aksidente, kundi mula sa isang patalim. Sino ka ba talaga? Bulong ni Isla habang maingat na tinatahe ang balat ng lalaki. Kahit sa gitna ng duguan nitong hitsura, bakas ang kagwapuhan at awtoridad sa kanyang mukha. Nang matapos ang operasyon, nauupo si Isla sa tapat nito, pagod na pagod. Pinagmasdan niya ang tattoo sa braso ng lalaki. Isang agila na may nakapulupot na ahas. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Isla. Naalala niya ang balita sa telebisyon noong nakaraang buwan. Iyon ang logo ng Montesilio Group, ang mortal na karibal ng kumpanya ni Dante. At ang lalaking ito? Siya, si Eros Montesilio, ang bilyonaryong itinuturing na shark sa mundo ng negosyo. Bakit ka narito, Eros? Tanong ni Isla sa hangin. Maya-maya gumalaw ang lalaki. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi bago dahan-dahang iminulat ang mga mata. Ang kanyang titig ay matalas, parang isang biktima na handang lumaban muli. Saan ako? Paos na tanong ni Eros. Tinangka niyang bumangon, pero mabilis siyang pinigilan ni Isla. Huwag kang malikot, sariwa pa ang tahi mo. Utos ni Isla sa kanyang doktor voice. Nasa ligtas kang lugar. Ako si Doktora, Isla Villeda. Napatitig si Eros sa kanya. Villeda? Asawa ni Dante Villeda? Napait ang mukha ni Isla. Dating asawa kung tatanungin mo ako ngayon. Pero hindi yan ang mahalaga. Bakit nasugatan at bakit ka nasa tapat ng gate ko? Huminga ng malalim si Eros. Bakas ang sakit. Tinambakan ako. May gustong magpatalsik sa akin sa pwesto. Akala ko ay katapusan ko na hanggang sa makita ko ang ilaw ng sasakyan mo. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Salamat, Doktora. Mukhang utang ko sa asawa ng kaaway ko ang buhay ko. Wala kang utang sa akin. Tungkulin ko ang magligtas. Malamig na sagot ni Isla. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sasakyan sa labas ng bahay. Ang malakas na busina ay kilalang kilala ni Isla. Si Dante. Nahanap niya ako. Bulong ni Isla na may halong takot at galit. Isla, alam kong nandyan ka.
Buksan mo ang pinto! Sigaw ni Dante mula sa labas. Marahas nitong kinakalampag ang gate. Nagkatinginan sina Aisla at Eros. Ang tensyon sa loob ng silid ay mas matindi pa sa bagyong namumuo sa labas. Huwag mo siyang papasukin, babala ni Eros habang pilit na inaabot ang isang baril na nakatago sa kanyang baywang. Kapag nakita niya ako rito, hindi lang gulo ang mangyayari. Magkakagiyera, Aisla. Napako si Aisla sa kanyang kinatatayuan. Sa labas, ang asawang nagtaksil sa kanya at gustong humingi ng tawad. Sa loob, ang sugatang bilyonaryo na kaaway ng kanyang asawa. Dalawang lalaking kapwa may dalang panganib sa kanyang tahimik na mundo. Aisla, kung hindi mo bubuksan ito, digibain ko ang pinto, muling sigaw ni Dante. Humarap si Aisla kay Eros. Manatili kang tahimik. Ako ang bahala rito. Binuksan ni Aisla ang pinto at doon, sumalubong sa kanya ang basang-basang si Dante. Pero bago pa makapagsalita ang asawa, nakita ni Aisla ang isang bagay sa dashboard ng sasakyan ni Dante. Isang panyo na may bahid ng kolorete. Ang kolorete ng babaeng sinasabi nitong walang ibig sabihin. Ang galit na kanina ay nag-aalab, ngayon ay naging yelo. Sinalubong ni Aisla ang asawa sa pintuan. Basang-basa si Dante, ang kanyang buhok ay nakadikit sa noo at ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi alam ni Aisla kung dahil ba yon sa puyat, sa ulan, o sa pagsisisi. Ngunit ang kanyang paningin ay agad na dumapo sa sasakyan ni Dante na nakaparada sa labas. Doon, sa liwanag ng interior light, kitang-kita ang panyong may pulang marka ng lipstick. Aisla, salamat sa Diyos. Nahanap din kita. Hingal na, sabi ni Dante. Susubukan sana nitong pumasok, ngunit hinarang siya ni Aisla. Huwag kang hahakbang sa loob ng pamamahay ko, Dante. Malamig na utos ni Aisla. Tapos na tayo. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi tayo tapos hanggat hindi ko nasasabi ang totoo. Aisla, mahal kita. Yung panyo na nakita mo, hindi yon ang iniisip mo. Pakana lang yon ni Monica para sirain tayo. Napatawa si Aisla. Isang tawang puno ng pait na humahalo sa ingay ng ulan. Monica? Pangan pa lang? Alam na alam mo na. Dante, sawang-asawa na ako sa mga palusot mo. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga tanod dito. Ngunit hindi nakikinig si Dante. Pilit niyang itinulak ang pinto. Aisla, pakinggan mo ako. Sa gitna ng kanilang pagtutulakan, biglang narinig ang isang kalasing ng nabasag na baso mula sa kusina. Natigilan si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanglaki habang nakatingin sa direksyon ng sala. Sino ang kasama mo rito? Ang boses ni Dante ay biglang naging mababa at mapanganib. Isang gabi ka palang nawawala, Aisla. May lalaki ka na agad dito. Wala kang pakialam kung sino ang nandito. Depensa ni Aisla. Kahit ang totoo ay kinakabahan siya para kay Eros na kasalukuyan sugatan sa loob. Hindi nagpaawat si Dante. Buong lakas niyang itinula ang pinto at pumasok sa loob. Doon, sa gitna ng sala, nakatayo si Eros Montecillo. Kahit hirap at nakahawak sa kanyang tahi sa tagiliran, ang kanyang aura ay nananatiling dominante. Hawak ni Eros ang isang piraso ng baso, ang tanging sandata niya sa sandaling iyon. Dante Villeda, nabati ni Eros, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mukhang mali ang timing ng pagdalaw mo sa asawa mo. Naniga si Dante sa kinalalagyan. Ang kanyang mahigpit na karibal sa negosyo, ang lalaking gustong magpabagsak sa kanyang kumpanya, ay narito sa loob ng bahay bakasyunan ng kanyang asawa,
na nakasuot lamang ng t-shirt na pangtulog na halatang hindi sa kanya. Montecillo, anong ginagawa mo rito? Isla, ito ba ang ipinalit mo sa akin? Isang traidor? Isang demonyo? Dante, tumigil ka! Sigaw ni Isla. Humarang siya sa gitna ng dalawang lalaki. Sugatan siya. Niligtas ko lang ang buhay niya bilang doktor. Doktor? O baka naman dati pa kayong may ugnayan? Ang selos sa mga mata ni Dante ay naging bulag na galit. Kaya ba lagi kang pagod? Kaya ba wala kang panahon sa akin dahil kay Montecillo ka nakatuon? Dito na sumabog si Isla. Sinampal niya si Dante ng napakalakas na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Wala kang karapatang pagbintangan ako, Dante. Ikaw ang nangaliwa. Ikaw ang sumira sa atin. At ngayon, gagamitin mo ang pagiging doktor ko para pagtakpan ang sarili mong dumi? Sa gitna ng komosyon, biglang namutla si Eros at napasandal sa pader. Muling bumukas ang kanyang sugat dahil sa pagtayo. Isla? Mahinang tawag ni Eros bago ito tuluyang nawala ng malay at bumagsak sa sahig. Eros! Mabilis na dinaluhan ni Isla ang bilyonaryo, hindi pinapansin ang galit na asawa. Si Dante ay nakatayo lang doon, nanginginig sa galit at selos. Sa kanyang isipan, mas tumibay ang hinala na may mas malalim na ugnayan ang dalawa. Pero sa kabilang banda, nakita niya ang pag-aalaga ni Isla kay Eros. Isang pag-aalaga na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang asawa. Ang hangin sa loob ng sala ay kasing bigat ng makapal na usok. Habang mabilis na nililinis ni Isla ang muling bumukas na sugat ni Eros, nararamdaman niya ang matalas na titig ni Dante sa kanyang likuran. Bawat dampi ng kanyang kamay sa balat ni Eros ay tila isang sampal sa pagkatao ni Dante. Isla, tama na yan. Hayaan mo na ang mga tauhan ko ang kumuha sa kanya. Ang boses ni Dante ay gumaralgal sa matinding selos. Hindi mo kailangang hawakan ang lalaking yan ng ganyan, kabute. Hindi lumingon si Isla. Sinabi ko na sa'yo, Dante, pasyente ko siya. At kung gusto mong tumulong, kumuha ka ng malinis na tubig sa kusina. Kung hindi, lumabas ka at magpabasa sa ulan. Padabog na tumayo si Dante pero hindi siya umalis. Sa halip, lumapit siya at hinawakan ang braso ng Isla para patayuin ito. Huwag mo akong itulad sa mga katulong mo, Isla. Asawa mo ako. At nasasaktan akong makita na ang asawa ko, mas inuuna pa ang kaligtasan ng mortal kong kaaway kaysa pakinggan ang paliwanag ko. Bitawan mo ako, Dante, singhal ni Isla. Nasasaktan ka? Sa tingin mo ba may masasakit pa sa naramdaman ko noong nalaman kong may ibang babae ka? Ang selos na nararamdaman mo ngayon ay wala pang kalingkingan ng pait na idinulot mo sa akin. Sa gitna ng kanilang sagutan, dahan-dahang iminulat ni Eros ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, nakita niya ang pagkakataong lalong pasabugin ang galit ni Dante. Veleda, ang ingay mo. Mahinang sabi ni Eros, pero may himig ng pang-uuyam. Tumingin siya kay Isla at hinawakan ang kamay nito. Isang haplos na hindi naman kailangan para sa medikal na dahilan. Salamat, Isla. Napakalambot ng iyong mga kamay. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pag-aalaga. Halos sumabog ang mga ugat sa leeg ni Dante. Bitawan mo ang asawa ko, Montecillo. Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo kita. Asawa? Tumawa ng mahina si Eros, sabay tingin sa direksyon ni Isla. Sabi niya kanina, tapos na kayo. At sa nakikita ko, hindi siya nagbibiro. Hindi na nakapagpigil si Dante. Sinugod niya si Eros, ngunit mabilis na humarang si Isla. Ang palad ni Isla ay tumama sa dibdib ni Dante. Pinipigilan itong makalapit. Dante, stop it!
Mamamatay siya kapag sinaktan mo siya, sigaw ni Isla. Yun naman ang gusto ko, di ba? Ang mawala siya sa landas ko. Bulyaw ni Dante. Ang mga mata ay naniningkit sa luhang dulot ng galit at pagmamahal na nauuwi sa desperasyon. Pero mas masakit, Isla, na ikaw pa ang nagiging proteksyon niya. Ako ang asawa mo. Ako ang nangako sa'yo sa harap ng altar. Nagkamali ako, oo. Pero handa akong pumatay para sa'yo, Isla. Mahal na mahal kita. Lumuhod si Dante sa harap ni Isla sa gitna ng sala habang ang ulan ay humahampas sa mga bintana. Please, Isla, pauwiin mo na siya. Tayo na lang. Kahit saktan mo ako, kahit saksakin mo ako, katanggapin ko. Huwag mo lang akong ipagpalit sa kanya. Huwag lang sa harap ko. Napahinto si Isla. Nakita niya ang pagkasira ng pride ng isang makapangyarihang CEO. Ang bilyonaryong si Dante Villeda ay nagmamakaawa sa paanan niya. Pero sa kabilang banda, naroon si Eros, ang lalaking nagbibigay sa kanya ng atensyon sa sandaling kailangan niya ng malalapitan, kahit pa ito ay bahagi lamang ng isang laro. Ang katahimikan ay nabasag nang biglang kumidlat ng napakalakas, kasunod ang pagpatay ng lahat ng ilaw sa bahay. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Isla ang dalawang kamay na humahawak sa kanya. Ang malamig at nanginginig na kamay ni Dante at ang mainit na kamay ng sugatang si Eros. Sino ang bibitawan niya? At sino ang kakapitan niya sa gitna ng bagyo? Bitawan mo siya, Dante. Mariing utos ni Eros sa gitna ng dilim. Kahit nanghihina, ang kanyang boses ay may awtoridad na tila hindi nasasantabi. Hinding-hindi ko siya bibitawan, Montesilio. Kahit mamatay ako rito. Sagot ni Dante habang mas lalong humigpit ang hawak sa kamay ni Isla. Isla, makinig ka sa akin. Kaya ako napunta sa bar na yon. Kaya ako nakasama ni Monica. Dahil nalaman kong may nagbabalak sa buhay mo. Napatigil si Isla. Ang galit na kanina ay nag-aalab ay napalitan ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Huwag mo akong lokohin, Dante. Huwag mong gamitin ang kaligtasan ko para pagtakpan ang pangangaliwa mo. Totoo ang sinasabi niya, Isla. Singit ni Eros na ikinagulat ng dalawa. Dahan-dahang kinapan ni Isla ang flashlight sa kanyang bulsa at itinutok ito kay Eros. Nakita niyang seryoso ang mukha ng bilyonaryo. Bakit mo alam? Tanong ni Isla. Dahil ang tauhan ko ang nakadiskubre ng plano. Paliwanag ni Eros habang pilit na umuupo ng maayos. May mga board members sa kumpanya ni Dante na gustong kontrolin ang shares niya. Alam nilang ikaw ang kanyang kahinaan. Plano nilang kidnapin ka para pilitin si Dante na pumirma ng waiver. Si Monica, siya ang asset na ginamit nila para akitin si Dante palayo sa'yo ng gabing yon. Napatingin si Isla kay Dante. Ang mga mata ng asawa niya ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Isla, pinuntahan ko si Monica para alamin kung sino ang nasa likod ng plano. Pagkumpirma ni Dante, ang boses ay nanginginig. 2 beses kaming nagkita. Noong una, para kumpirmahin ang impormasyon. Noong pangalawa, nilasing niya ako. Yon ang gabing sinasabi ko sayong walang ibig sabihan. Wala akong matandaan, Isla. Paggising ko, wala na siya. Pero ang panyo niya ang iniwan niya para sirain tayo. Ginawa niya yon para maghiwalay tayo. Para hindi na kita maprotektahan. Napabitaw si Isla sa kamay ni Dante. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Kung totoo ang sinasabi nila,
Ang pagtataksil ni Dante ay bunga ng kanyang kagustuhan iligtas si Isla. Pero ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak at ang imahe ni Dante sa piling ng iba ay hindi pa rin basta-basta mabubura. "Bakit hindi mo sinabi sa akin agad?" tanong ni Isla. Ang mga luha ay muling pumatak. "Bakit hinayaan mong isipin ko na mas mahalaga ang ibang babae kaysa sa akin?" "Dahil natatakot ako, Isla!" sigaw ni Dante. "Natatakot akong madamay ka sa dumi ng negosyo ko. Lalo na't kagagaling mo lang sa pagkawala ng baby natin. Ayaw ko nang dagdagan ang iniisip mo." Biglang bumukas ang pinto ng bahay ng marahas. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang pumasok. Mga lalaking hindi kilala ni Dante at Isla, pero kilala ni Eros. "Too late, Veleda," sabi ng leader ng mga lalaki. "Nahanap na namin kayo." Mabilis na humarang si Dante sa harap ni Isla, habang si Eros ay pilit na tumayo kahit duguang muli ang tagiliran. Sa pagkakataong ito, ang dalawang mortal na magkaaway ay kailangang magsanib puwersa para sa kaligtasan ng babaeng kapwa nila minamahal. "Isla, pumasok ka sa silid. Ngayon na!" utos ni Dante. Ngunit bago pa makagalaw si Isla, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. "Dante!" Ang tiling yon ni Isla ay umalingaw-ngaw, puno ng takot na baka ito na ang huling sandali ng asawa niya. Ngunit hindi si Dante ang duguwang nakasalampak sa sahig. Sa halip, ang leader ng mga armadong lalaki ang bumuwal, hawak ang kanyang balikat. Sa likod nito, nakatayo si Eros, nanginginig ang kamay habang hawak ang maliit na baril na kanina pa niya itinatago sa kanyang baywang. "Sabi ko sa inyo, huwag niyo kaming gagalahitin sa pamamahay na ito." Paos na banta ni Eros bago siya muling mapaluhod dahil sa hapdi ng sariling sugat. "Walang hiya ka, Montesillo!" sigaw ng isa pang tauhan at akmang babarilin si Eros, ngunit mabilis na kumilos si Dante. Gamit ang kanyang bigat at galit, sinalubong niya ang lalaki at buong lakas na sinuntok ito sa panga. "Isla, tumakbo ka na! Sa likod na pinto, bilis!" bulyaw ni Dante habang nakikipagbuno sa isa pang armado. "Hindi kita iiwan, Dante," sagot ni Isla. Ang kanyang instinto bilang doktor ay nanghingibabaw. Pero ang kanyang puso bilang asawa ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Nakita niyang dinadamba si Dante ng dalawang lalaki. Kahit CEO si Dante, hindi siya sanay sa madugong bakbakan, di tulad ng mga tauhang ito. Isang matunog na suntok ang tumama sa sikmura ni Dante, dahilan para mapaluhod siya. "Isla, please, iligtas mo ang sarili mo," bulong ni Dante habang may tumutulong dugo sa kanyang labi. Sa sandaling yon, parang nag-slow motion ang paligid para kay Isla. Nakita niya ang isang lalaki na may hawak na bakal, akmang ihahampas ito sa ulo ni Dante. Sa isang iglap, nawala ang takot ni Isla. Ang galit niya kay Dante dahil sa pagtataksil ay natabunan ng isang mas matinding katotohanan. Mahal niya pa rin ang asawa niya. Kinuha ni Isla ang kanyang mabigat na medical bag at buong lakas na inihampas ito sa mukha ng lalaking sasaktan si Dante. "Huwag mong hahawakan ang asawa ko!" sigaw niya. Nanghiram ng lakas si Dante mula sa determinasyon ni Isla. Nagawa niyang maagaw ang baril ng isa sa mga lalaki. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na busina at mga asul na ilaw ang tumambad sa labas ng gate. Ang mga tauhan ni Dante at ang lokal na pulisya ay dumating na. Nagsitakbuhan ang mga armadong lalaki patungo sa likod ng bahay. Iniiwan ang kanilang mga sugatang kasamahan.
Nang tumahimik ang paligid, mabilis na lumapit si Isla kay Dante. Dante, tignan mo ako. Saan ang masakit? Tanong ni Isla. Ang mga kamay niya ay mabilis na kinakapa ang katawan ni Dante para sa anumang tama ng bala. Isla, ayos lang ako. Hingal na, sabi ni Dante. Hinawakan niya ang pisngi ni Isla. Pinapahid ang luha nito gamit ang kanyang duguang hinlalaki. Tinawag mo akong asawa mo. Yun lang ang kailangan ko para mabuhay. Sa isang sulok, nakasandal si Eros. Pinapanood ang mag-asawa. May pait sa kanyang ngiti. Alam niyang sa kabila ng kanyang tulong, siya pa rin ang estrangero sa eksenang ito. Doktora, mukhang kailangan ko na talagang magpa-confine. Biro ni Eros bago tuluyang pumikit ang mga mata sa pagod. Dinala ang lahat sa pinakamalapit na ospital. Habang lula ng ambulansya, magkahawak kamay sina Dante at Isla. Hindi pa tapos ang usapan tungkol sa kanilang relasyon. Pero sa gabing ito, napatunayan nila na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa sarap. Ito ay tungkol din sa pagprotekta sa isa't isa sa gitna ng mga gulo at kaaway. Sa kabilang silid, kasalukuyang ginagamot si Eros, habang si Dante naman ay nakaupo sa tabi ni Isla. May benda sa ulo at mga galos sa mukha. Ang katahimikan sa hallway ng ospital ay nabasag. Nang biglang pumasok ang isang babaeng humahangos, naka-high heels at tila balisa. Dante? Oh my God, Dante, are you okay? Si Monica. Ang babaeng naging mitya ng hidwaan ng mag-asawa. Ang kanyang suot ay tila pang party pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala. Tila may hinahanap o kinatatakutan. Mabilis na tumayo si Isla. Ang kanyang pagiging profesional ay panandaliang nawala. Pinalitan ng purong instinto ng isang asawang nadehado. Anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatan lumapit sa asawa ko. Isla, please. I just want to help. Malambing na sabi ni Monica. Pero may halong pait ang kanyang ngiti. Dante, I heard what happened. I'm so sorry. I didn't know the board members would go that far. Tumigil ka na, Monica. Malamig na sabi ni Dante. Tumayo siya at pumuwesto sa likod ni Isla. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng asawa. Alam na namin ang lahat. Alam na ni Eros ang pakikipagsabwatan mo sa mga kumakalaban sa kumpanya ko. Biglang nagbago ang anyo ni Monica. Ang maamong mukha ay naging matigas. Eros? Ang lalaking yon? Akala niyo ba totoo ang lahat ng sinabi niya? Dante, gising. Ginamit ka lang niya para mapalapit kay Isla. Si Eros ang tunay na mastermind. Gusto niyang makuha ang kumpanya mo sa pamamagitan ng pagsira sa pagsasama ninyo. Sinungaling! Sigaw ni Isla. Nakita ko kung paano niya itinaya ang buhay niya para sa amin. O baka naman script lang yon? Hamon ni Monica. Lumapit siya kay Isla. Sapat na para maamoy ni Isla ang mamahaling pabango nito. Isla, isipin mo. Sa dinami-rami ng lugar na pwedeng puntahan ni Eros, bakit sa tapat pa ng bahay mo siya nahimatay? Coincidence? Walang ganoon sa mundo ng bilyonaryo. Napatigil si Isla. Isang maliit na buto ng duda ang naitanim sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Dante na bakas din ang paggalito. Sa mundo ng korporasyon, ang lahat ay laro at ang bawat tao ay pwedeng maging piyesa. Ngunit bago makasagot si Dante, lumabas ang isang nurse mula sa ER. Doktora Veleda, Doc Santos wants to see you in his office. Tungkol po ito sa laboratory results nyo kanina. Laboratory results? Bakit? Wala naman akong sakit. Pagtataka ni Isla.
Naalala niyang kinuhaan siya ng dugo bilang standard procedure matapos ang trauma sa bahay bakasyunan. Mas mabuting kayo na lang po ang mag-usap, Dok. Sagot ng nurse na may kasamang matipid na ngiti. Naglakad si Aisla patungo sa opisina ng kasamahan niyang doktor habang naiiwan sina Dante at Monica sa mainit na tensyon. Pagpasok niya, nakita niya si Dr. Santos na may hawak na folder. Aisla, maupo ka. Seryosong sabi ng doktor. Alam kong marami kang pinagdadaanan ngayon. Ang gulo sa bahay niyo, ang asawa mo. Pero may kailangan kang malaman. Ano yun, Ben? Kabadong tanong ni Aisla. Your HCG levels are incredibly high, Aisla. Congratulations! You are 6 weeks pregnant. Nalaglag ang panga ni Aisla. Buntis siya. Sa gitna ng muntik ng pagkamatay, sa gitna ng pagtataksil, at sa gitna ng matinding selos ni Dante, isang milagro ang muling nabuo sa kanyang sinapupunan. Pero kasabay ng tuwa ay ang matinding takot. Paano kung mawala na naman ito? Paano kung ang tensyon sa paligid nila ang pumatay sa huling pag-asa ng kanyang puso? Paglabas niya ng opisina, nakita niya si Dante na pinalalayas na si Monica sa tulong ng mga security guard. Tumakbo si Dante patungo sa kanya. Aisla, anong sabi ng doktor? Are you sick? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Dante. Tumingin si Aisla sa mga mata ni Dante. Gusto niyang sabihin, pero natatakot siya. Sa kabilang dulo ng hallway, nakita niyang inilalabas si Eros sa wheelchair, nakatingin sa kanya ng may kakaibang kinang sa mga mata. Isang kinang na tila, nagsasabing alam niya ang sikretong dala ni Aisla. Nanginig ang mga kamay ni Aisla habang hawak ang laboratory report. Tumingala siya kay Dante na punong-puno ng pag-aalala. Sa loob ng 7 taon, 3 beses na silang nabigyan ng pag-asa at 3 beses din silang ginuho ng tadhana. Paano niya sasabihin sa asawa niya ang balitang ito ngayon, ang pundasyon ng kanilang relasyon ay tila isang basag na salamin? Aisla, magsalita ka naman. Ano ang sabi ni Ben? Muling tanong ni Dante. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Aisla. May sakit ka ba? Sabihin mo sa akin. Gagawin ko ang lahat. Gagastos ako ng kahit magkano. Maghahanap tayo ng pinakamagaling na espesyalista sa mundo. Buntis ako, Dante. Halos huminto ang paghinga ng buong hallway. Nanigas si Dante. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa tiyan ni Aisla, na tila ba sinusubukan makita ang milagrong tinutukoy nito? Buntis ka? Bulong ni Dante. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Aisla, totoo ba? Tumango si Aisla, umiiyak na rin. 6 weeks. Pero Dante, high risk ito. Alam mo ang nangyari dati? Sabi ni Ben, kailangan ko ng absolute bed rest. Walang stress. Walang gulo. Nayakap ni Dante si Aisla nang napakahigpit pero maingat, na parang isang mamahaling porselana ang asawa na baka mabasag sa isang maling galaw. Pangako, Aisla, walang lalapit sa'yo. Walang mang-iistorbo sa'yo. Ako ang magiging pader mo. Hinding-hindi ko hahayaang mawala ang batang ito. Hinding-hindi. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming tagpo, isang tunog ng palakpak ang narinig nila mula sa kabilang dulo ng hallway. Doon, nakaupo sa kanyang wheelchair si Eros, itinutulak ng kanyang personal nurse. Congratulations, Veleda! Sabi ni Eros. Bagamat nakangiti, ang kanyang mga mata ay nananatiling misteryoso. Isang tagapagmana. Mukhang mas lalong tumaas ang taya sa larong ito. Humarap si Dante kay Eros. Ang kanyang protektibong instinto ay muling nag-alab. Umalis ka na rito, Montecillo. Tapos na ang utang na loob namin sa'yo.
Binayaran na ng mga tauhan ko ang lahat ng hospital bills mo. Huwag ka nang lalapit sa asawa ko. Hindi ganon kadali yon, Dante. Sagot ni Eros habang tinititigan si Isla. Dr. Villeda, bago ako umalis, gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Iniabot niya ang isang maliit na digital recorder. Pinulot ko ito sa sahig ng bahay bakasyonan mo matapos pumasok ng mga armado. Pakinggan mo. Baka magbago ang tingin mo sa bayani mong asawa. Kinuha ni Isla ang recorder bago pa man ito maagaw ni Dante. Lumayo si Eros, iniwan silang muli sa gitna ng pagdududa. Nang makauwi sila sa mansyon, habang mahimbing na natutulog si Dante sa kabilang silid, dahil ipinagpilitan ni Isla na maghiwalay muna sila ng kama para sa kanyang katahimikan, binuksan ni Isla ang recorder. Ang boses ni Dante ang narinig niya. Pero hindi ito boses ng isang nagsisising asawa. Siguraduhin niyo hindi siya masasaktan. Gusto ko lang na matakot siya ng husto para bumalik siya sa akin. I want her to feel that I am the only one who can protect her. Do you understand? Napahawak si Isla sa kanyang tiyan. Kanyang ang ambush sa bahay bakasyonan? Ang pagliligtas ni Dante. Lahat ba iyon ay isang masamang dula-dulaan para lamang mapaamo siya muli? Ngunit kaninong boses ang totoo? Ang boses ba ni Dante na nagmamakaawa sa kanya sa ulan? O ang boses sa recorder na tila isang mastermind ng isang mapanganib na laro? At si Eros, kaibigan ba siya na naglalantad ng katotohanan? O isang kaaway na gumagawa ng sariling bersyon ng kasinungalingan? Hindi na nakapaghintay si Isla ng umaga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa pisikal na pagod ng kanyang pagbubuntis. Lumapit siya kay Dante at nanginginig ang kamay na tinapik ang asawa. Dante, gising! Mahina pero matalim na utos ni Isla. Nag-inat si Dante. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang asawa. Isla, bakit gising ka pa? Sabi ng doktor, bawal ka mapuyat. Hindi na siya pinatapos ni Isla. Pinindot niya ang play sa digital recorder. Ang boses ni Dante na nag-uutos na takutin siya para lamang magmakaawa ito sa kanya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Biglang napaayos ng upo si Dante. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Isla? Saan mo nakuha yan? Totoo ba ito, Dante? Garalgal ang boses ni Isla. Ang pananambang sa bahay bakasyonan? Ang mga armadong lalaki? Ang pagkakasugat mo? Lahat ba yun ay scripted? Ginawa mo ba ang lahat ng yun para lang magmukha kang hero? Para lang bumalik ako sa'yo dahil sa takot? Isla, let me explain. Sagutin mo ako. Oo o hindi! Sigaw ni Isla. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang maramdaman ng isang matinding kurot. Yumuko si Dante. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Oo, Isla. Pero hindi ganyan ang buong kwento. Takot ako na mawala ka sa akin. Ayaw mong makinig sa paliwanag ko tungkol kay Monica. Akala ko kapag naramdaman mong nanganganib ka, maiisip mo na kailangan mo ako. Desperado na ako, Isla. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Dante. Ang sakit na naramdaman ni Isla sa puso niya ay humahalo sa pisikal na hapdi ng kanyang sinapupunan. Ginamit mo ang buhay ko para sa ego mo? Paano kung nanganib ang baby natin sa palabas mo? Ang mga luha ni Isla ay walang tigil sa pagdaloy. Doktor ako, Dante. Ang buhay ay sagrado sa akin. Pero sa'yo, laro lang ang lahat. Negosyo lang ang lahat. Isla, please. Mahal na mahal kita.
Huwag mong banggitin ang salitang mahal, bulyaw ni Aisla. Bigla siyang napahawak ng mahigpit sa postang kama. Isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang puson. Aisla, anong nangyayari? Natatarantang lumapit si Dante pero itinulak siya ni Aisla. Huwag mo akong hawakan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakatayo si Aisla. Napaluhod siya sa sahig. Doon, sa maputing tile ng kanilang silid, nakita niya ang isang kulay na pinakakinatatakutan niya sa lahat. Dugo. Dante, ang baby. Bulong ni Aisla. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, isang malakas na katok ang narinig nila sa pinto ng mansyon. Hindi pulis, hindi tauhan ni Dante, kundi ang boses ni Eros Montecillo. Vileda, buksan mo ang pinto! Alam kong narinig na niya ang recording. Ilalabas ko siya riyan. Sigaw ni Eros mula sa labas. Si Dante ay nakatingin sa duguang si Aisla at sa pinto kung nasaan ang kanyang kaaway. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Sa kanyang kagustuhang protektahan ang asawa sa pamamagitan ng kasinungalingan, mukhang ang sarili niya mismong mga kamay ang pumatay sa huling pag-asa ng kanilang pamilya. Aisla, lumaban ka! Please, lumaban ka! Hikbi ni Dante habang binubuhat ng asawa. Hindi pinapansin ang pinto na sinusubukan ng gibain ni Eros. Ito na ang pinaka-intense na sandali sa kanilang buhay. Isang karera laban sa oras, sa gitna ng pagtataksil, selos, at ang naghihingalong buhay ng kanilang anak. Ang puting silid ng operating room ay tila naging isang arena ng matinding labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Aisla, ang bilyonaryong doktora na sanay magligtas ng buhay, ay nakahiga na ngayon sa mesa. Ang kanyang sariling buhay at ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa mga kamay ng kanyang mga kasamahan. Prepare for emergency C-section. Masyadong mataas ang blood pressure niya. Fetal distress. Sigaw ni Dr. Santos. Ang kanyang boses ay puno ng atensyon. Ang monitor ay naglalabas ng mabilis at hindi regular na tunog. Ang tibok ng puso ng sanggol ay dahan-dahang humihina. Sa labas ng OR, sa malamig na hallway, nagwawala si Dante. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Dugo ni Aisla, dugo ng kanyang asawa na siya mismo ang naglagay sa pang-anib dahil sa kanyang desperadong laro. Aisla, please Lord, huwag niyo silang kukunin sa... Hikbi ni Dante, nakasandal sa pader. Ang kanyang pride ay tuluyan ng gumuho. Ako na lang ang parusahan niyo. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at iniluwal nito si Eros Montecillo kasama ang kanyang mga bodyguard. Nakita ni Eros ang dugong nasa kamay ni Dante at ang kanyang mukha ay naging demonyo sa galit. Vileda, ano ang ginawa mo sa kanya? Sinugod ni Eros si Dante at buong lakas na sinuntok ito sa panga. Bumagsak si Dante sa sahig pero mabilis ding tumayo. Ang selos at pagsisisi ay naging bulag na tapang. Wala kang pakialam, Montecillo! Asawa ko siya! Bulyaw ni Dante, ganti ng suntok sa sikmura ni Eros. Ang dalawang makapangyarihang lalaki ay nagbubuuno sa sahig ng ospital. Hindi pinapansin ang mga nurse na sumisigaw at tumatawag ng security. Asawa? Pinatay mo siya sa kasinungalingan mo. Kung hindi mo siya niloko sa scripted mong ambush, hindi siya magkakaganito. Sigaw ni Eros habang nakasakal kay Dante. Gusto ko lang siyang protektahan. Ikaw ang sumira sa amin. Ikaw ang nagbigay ng recorder. Sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay paos sa iyak at galit.
Sa gitna ng kanilang suntukan, biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Santos. Pagod na pagod, ang kanyang surgical gown ay may bahid ng dugo. Napatigil sina Dante at Eros. Ang katahimikan sa hallway ay naging mas nakabibingi kaysa sa kanilang gulo kanina. Dahan-dahang binitawan ni Eros ang collar ni Dante. "Ben, paano sila?" Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na marinig ang pinakakinatatakutan niyang balita. Tumingin si Dr. Santos kay Dante, pagkatapos ay kay Eros. Huminga siya ng malalim. "Nailigtas namin si Isla. Stable na siya, pero kailangan niya ng masusing obserbasyon." "Ang baby?" Tanong ni Eros. Ang kanyang boses ay biglang naging mahina. Numiti ng tipid si Dr. Santos. "Isang malusog na baby boy. It's a miracle, Dante. Sa kabila ng lahat ng trauma, lumaban ng bata. May napakalakas siyang will to live." Napaluhod si Dante sa sahig, hindi dahil sa suntok ni Eros, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Ang mga luha niya ay walang tigil sa pagdaloy. Hinahalo sa dugo sa kanyang muka. "Salamat, Lord. Salamat." Tumingin si Eros kay Dante. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Alam niyang sa sandaling ito, ang laban para sa puso ni Isla ay tapos na. Ang batang yon ay simbolo ng dugong nagbibigkis sa mag-asawang Vileda. "Vileda?" Tawag ni Eros. Lumapit siya at iniabot ang kanyang kamay para tulungan si Dante na tumayo. "Binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Huwag mo nang sasayangin ito. Dahil kapag sinaktan mo pa siya ulit, sisiguraduhin kong hindi lang recorder ang ibibigay ko sa kanya." Tinanggap ni Dante ang kamay ni Eros. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang hari. "Pwede ko ba silang makita?" Tanong ni Dante kay Dr. Santos. "Sige, pero sandali lang. Kailangan nilang magpahinga," sagot ng doktor. Pumasok si Dante sa silid kung nasaan si Isla. Nakita niya ang asawa, maputla, pero humihinga ng maluwag. Sa tabi nito, sa isang maliit na incubator, nakahiga ang kanilang anak. Isang napakaliit na sanggol, may mga tube sa katawan, pero matatag ang bawat pintig ng puso. Lumapit si Dante sa kumpas ng monitor na nagpapatunay na may buhay pa rin sa kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Isla na dahan-dahang iminulat ang mga mata. "Dante," bulong ni Isla. "Hush, Isla. Huwag kang magsalita," sabi ni Dante, sabay halik sa kanyang no. "Narito na ako. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi ko na kayo sasaktan." Tumingin si Isla sa kanilang anak. Sa gitna ng pait at kasinungalingan, isang kristal na pag-asa ang sumibol. May pag-asa pa ba sa kanilang relasyon? O ang batang ito ang magiging tanging dahilan ng kanyang pananatili? 9 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng antiseptic at dugo ay napalit na ng bango ng baby powder at sariwang hangin hatid ng dagat sa kanilang bahay bakasyonan sa Batangas. Dito pinili ni Isla na magpalakas, malayo sa ingay ng korporasyon at sa mapanirang mata ng media. Sa veranda, nakaupo si Isla habang kalong ang kanyang himala, si Baby Gabriel. Ang bata ay may mga matang kasing talas ng kay Dante, pero ang ngiti nito ay kasing amo ng kay Isla. "Anak, hinding-hindi ka makakaranas ng sakit na naranasan namin," bulong ni Isla habang hinahalikan ang malambot na no ng sanggol. Narinig niya ang lagutok ng mga tuyong dahon. Lumingon siya at nakita si Dante. Hindi na ito ang dekotse at desuit na CEO na nakilala niya. Naka-short lang ito at t-shirt
May dalang tray ng prutas at gatas para sa kanya. Sa nakalipas na mga buwan, pinatunayan ni Dante ang kanyang pagsisisi. Iniwan niya ang kumpanya sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan para lamang maging full-time dad at full-time nurse kay Isla. Gising na pala ang munting boss natin. Nakangiting sabi ni Dante. Lumuhod siya sa tabi ni Isla at hinawakan ang maliit na kamay ni Gabriel. Isla, salamat. Salamat dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataong masilayan ito araw-araw. Tumiin ng malalim si Isla sa asawa. Ang galit na dati ay parang apoy, ngayon ay naging abo na lamang na tinangay ng hangin. Dante, hindi madaling makalimot, alam mo yan. Pero sa tuwing tinitignan ko si Gabriel, nakikita ko ang dahilan kung bakit tayo pinagtagpo muli. Siguro, kailangan nating dumaan sa dilim para mas lalong pahalagahan ang liwanag. Inilabas ni Dante ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob niyon ay isang bagong singsing. Hindi ito kasing mahal ng kanilang unang wedding ring, pero gawa ito sa ginto na may nakaukit na Faith Restored. Isla, alam kong marami akong pagkukulang. Ang pagtataksil ko, ang mga kasinungalingan ko, hinding-hinding ko yun mabubura. Pero hayaan mong ialay ko ang bawat segundong natitira sa buhay ko para bawiin lahat ng luha mo. Pakakasal ka ba sa akin muli? Walang laro, walang script, purong katotohanan lang. Naluha si Isla, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Kinuha niya ang singsing at isinuot ito. Oo, Dante, para kay Gabriel at para sa atin, simulan natin ang bagong kabanata. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang huminto sa gate. Bumaba si Eros Montecillo. Hindi siya pumasok. Tumayo lang siya sa tapat ng gate at sumaludo kay Isla mula sa malayo. Isang huling pamamaalam ng isang kaaway na naging instrumento ng kanilang katotohanan. Pagkatapos ay mabilis ding umalis ang sasakyan nito. Sana mahanap din niya ang kanyang katahimikan, bulong ni Isla. Mahahanap din niya yon, sagot ni Dante habang inakbayan ang asawa. Pero sa ngayon, tayo muna. Tayong tatlo. Habang lumulubog ang araw sa dalampasigan, ang mag-asawang Veleda ay nanatiling magkayakap. Ang tiwalang nawala ay dahan-dahang naibalik, hindi dahil sa perpekto sila, kundi dahil natutunan nilang gamutin ang bawat sugat gamit ang pinakamabisang gamot sa mundo, ang tunay na pagpapatawad. Sa wakas, ang doktora na nagligtas ng buhay ay nahanap na ang kanyang sariling kaligtasan sa piling ng kanyang pamilya.